Hello and welcome back mga devs. Today, tuturuan ko naman kayo paano mag-vibe coding ng sarili mong website. So this sa segment na to, ituturo ko sa inyo paano magkaroon ng sariling website. Madali lang gawin ito. Gagamit tayo ng free AI. Ito yung tinatawag natin actually vibe coding. Una natin gagawin is open natin yung ating browser. Nandito na ako ngayon sa ChatGPT. Type nyo lang, no? ChatGPT. .com. Ayan, so na-click na natin. And nandito na tayo mismo sa ChatGPT. Close ko lang itong isa para hindi magdoble. At makikita nyo sa kaliwa dito, sa may kaliwa dito part sa baba, hindi ako naka-login. Dito yun sa taas, makikita nyo, hindi rin ako naka-login. Na? Alright, so dito natin gagawin yung ating website using ChatGPT free. No, hindi mo kailangan muna magbayad no, ng ChatGPT o kahit na anong AI. ChatGPT free is enough for you. And then may pinrovide ako, okay, na prompt, okay, diyan sa baba ng video na to. Kung napanood nyo to sa Facebook or YouTube, kung saan man, makikita nyo sa baba no, ng comment, nasa comment, meron tayong binigay na prompt. Ito yung pinrovide ko para mas madali nyo utusan si AI para gawan ka ng sariling website. So, ang gagawin nyo lang, o hindi nyo pala kita, lalakihan ko, ito yung mismong prompt na ginawa ko para sa inyo. Gagawa lang siya ng simpleng index and then ang gagawin nyo lang, papalitan nyo lang to ng information. Okay, so index HTML ang gagawin niya, no? Ayan, and then, eto na, papalitan nyo, lalagyan nyo ito ng inyong mga personal information. Kung maaari dapat totoo, no? Huwag nyong pepekiin, lalo na kapag mag-a-apply kayo kasi i-verify nila yan. So, that will make worse kung hindi pala totoo yung nilagay nyo dyan, nagpanggap lang kayo. So, kung maaari, lagyan nyo ng laman yan. But for the meantime, for now, is dami muna. No? Yung kunwari na lang muna. Kung wala pa kayong skills, hindi pa kayo nakapag-update ng skills, o kung meron man, kahit na anong skills yan, ilagay nyo dyan. No? The more, the merrier, at dapat kung maaari ay totoo. No? Pero kung wala pa, dami muna. Okay. So, papalitan nyo lang ito ng mga information na meron kayo. Okay? Kung may certification, skills, lagay nyo lang yan. So, maikli lang yan. Ito lang yun, no? And then, we will copy this entire, ano na to. And then, ipe-paste natin kay ChatGPT. Pero, of course, i-open ko muna yung akin, no? Yung meron ng laman. Asan nga ba yun? Teka lang, at papakita ko lang sa inyo. So, ito yung akin. Ayan na, no? Pareho lang naman yan. Nilagyan ko lang ng details, yung personal details ko. And then, copy ko lang to. Okay? Copy ko lang. Ayan. Close ko itong mga to. Then, paste ko kay ChatGPT. Alright? So, since ready na, click ko lang yung arrow na yun or enter. No? Para magawa niya yung pinapagawa ko sa kanya. Ito na ngayon. Nag-create na siya ng code para sa atin. So, hintayin ko lang matapos to and then ipapakita ko sa inyo yung output niya at ipapakita ko rin yung kasunod. Alright? Sige. Medyo matagal-tagal to ng konti kasi mahaba or sabihin natin yung free version ay medyo matagal no, mag-execute. Ayan, I think tapos na yung kanyang pag-generate. Pag nakita nyo tong meron na ritong, ay sorry, hindi pala kita. Ayan, yan. Pag nakita nyo sa baba na medyo tapos na siya, adjust natin yung sarili ko. Ayan. Pag nakita nyo to, itong copy response, ibig sabihin natapos siya. No? Kapag hindi nyo nakita itong dalawang to sa baba, ibig sabihin hindi siya natapos. Uulitin nyo lang. Retry lang. No? Pero pag nakita nyo, merong copy response, copy nyo lang yan. Then, ang gagawin natin ngayon, open natin ang isang folder. Gumawa kayo ng folder no, sa inyong computer. Kailangan pala dito laptop ha. Laptop o kaya ay desktop. Alin sa dalawa. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. No, mag-open ka lang ng notepad o kaya dito right click ka lang dito tapos gawa ka ng new
Then, hanapin mo yung text document. Kaya pwede rin ang notepad, no? And then, pangalanan natin to ng index. Yan, index. Index lang, ha? And then, open mo yan, double click. And then, i-paste mo dito yung ginawa ni AI. Okay? So, na-paste ko na lahat. Control S. Save mo lang. No? Control S sa keyboard. Kung wala kayo kung kayo ay nasa Mac, so save nyo lang. Save. Okay? Then, ayan. Itabi muna natin yan. Ngayon, itong index.txt, papalitan mo yan ng tawag dito, yung dulo. 'Di ba nakalagay txt. Ay papalit mo diyan is HTML. Yan. Okay, so lalabas to if you want to change the file extensions, yes. Ngayon, pag hindi mo nakita yung .html, .txt, punta ka lang dito sa taas, no? And then click mo tong view. Alright? Punta ka sa pinakababa, show. Yan, show. Dito sa show, i-check mo lang tong file name extension. Yan, no? Kung papansinin mo na wala yung .txt, no? Balik ka lang doon. Punta ka sa show. And then, file name extension dapat naka-check. Ayan, lalabas na yung txt. And then, papalitan mo yung dulo. No? Gawin mong HTML. Okay? Dapat hindi na siya txt. Alright? Enter mo ngayon. And then, double click. Ay, dito sa kamila lumabas. Meron ka na ngayong sariling website. Okay? Ayan. Diba? Teka, alisin ko lang yung sarili ko muna sa picture. Ayan. So, ngayon, meron na tayong website. Diba? Oh, ginawa yan ni ChatGPT. At hindi tayo gumastos, no? Hindi tayo bumili ng ChatGPT. Ayan, meron ka pang form. No? Ready na yan for deployment. Although yung form, meron pang process yan. Pero at least dito, makikita nyo na kaya nyo nang gumawa ng website using AI. No? So, ayan. Diba? At saka ito ay mobile friendly. Diba? Ayan. Meron na tayo ngayong website. So, ganyan lang kadali ang paggawa ng website. Mga susunod natin gagawin ay papakita ko naman sa inyo paano natin to i-upload sa internet para ma-share nyo yung link sa inyong appliance, sa inyong friends, at sa inyo pang mga gustong pag-sendan ng inyong link at ipakita ang details about you. So, isa ito sa paraan para mas matutunan natin ano nga ba ang web development, ano ba ang software development. Isang paraan to kung gusto mo mag-career shift at pumasok sa mundo ng IT, programming, coding, magandang paraan ito using Vibe Coding. Alright? So, sa susunod natin mga topics, marami pa tayong didiscuss. At I would like you to like, share, and subscribe sa ating page para mas makita mo pa yung mga susunod nating free tutorial using Vibe Coding. Hanggang sa muli, ito si Michael, ang instructor. Bye po.